The Bible said, in the book of Hebrews chapter 12, verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Look at this verse. Nais mga minamahal ng author ng book of Hebrews na isama tayong lahat. Let us fix our eyes on Jesus. Why? Because He is the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him and endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. Hallelujah! Sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdal nito dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya kinihiya ang mga matay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Palagpakan po natin ang Panginoon. Kami, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayong bayan at bilay. Sa mga kapatiran po na alam ko sa mga lokal ay nanonood ngayon, may the blessings of the Lord be with you. At sa lahat po ng mga local churches na narito, mga representatives, sa akin po mga kamanggagawa na pamitan. And of course, gusto ko rin batiin ang aking kamanggagawa, si Pastor Ador, si Buche, kasama po si Sir Pastor sa kanyang mga anak. Thank you for always coming sa anniversary ng ating pong church sa Caloocan. Hallelujah! Pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoong Yesu Cristo. Maraming salamat po din kay Brother Ruel, na alam ko for 1 year, as public minister, alam ko kung buong puso niyang ginampanan ng kanyang pagpupulong. Dr. Ruel Manuel, thank you very much. God bless you. Nakita po natin kanina yung presentation. Parang kasi sinasabi doon, fixing our eyes doon sa goal at nakikita natin na parang may finish line na dapat abutin. May lap, hanggang fifth na lap. Mahirap ano? Hindi ganun kadali. Basically, fixing our eyes on Jesus means looking at your goal. Lahat po ng mga tao, mga kapatid, ay may goal sa buhay. Pero huwag natin kakalimutan ang goal sa ating spiritual na buhay. Makikita po natin, ang isang football player, may goal siya. At para siya po ay magkaroon ng score to win. Hindi lamang po yan. Maging mga kapatid sa basketball, may goal po yan to score. Totoo po niyan, ako yan. Magaling yan si Stephen Curry, LeBron James, dito pa, mga Michael Jordan. Pero makikita natin, talaga may katapusan ang lahat ng bagay. Kahit magagaling po sila. Amen. Amen? Mayroon isa rin po mga kapatid na isang hayop na ang goal niya pag siya po ay hinahabol palalagi ng mga predators. Siya po kasi ang deer. Ang malimit po mga kapatid na hanapin ng mga predators. Parang nakakaawa ang deer. Pag siya po ay hinahabol lagi, pag nakakaligtas po siya, ang hinahanap niya pala lagi, tubig. Kaya may awit, as the deer panted for the water, so my soul longs after thee. Parang naalala ko yung buhay ng Kristiyano kanina na naiyak ako. Minsan na ayaw lang natin sabihin na pagod na rin tayo sa paglilingkod. Pero nakakahiya lang sabihin na nag-give up ka. Pero itong mga deal po pala na ito ay may hinahanap sila para mabawi nila ang lakas. Water. Tubig. At ang tubig po na ito ay nagsisipulong din po ito ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mga Kristiyano, may binabalik po yan, fixing our eyes on Jesus. Parang sinasabi po yan, hanapin natin ang Diyos. Dahil siya po ang magpapatatag, magbibigay
magbibigay po ng tagumpay sa ating po pananampalataya. Pero paano natin makikita si Jesus? Di ba? Wala na po, literally, wala na po siya. 3.5 years lamang siya nagkatawang tao. Ngayon, wala na ang Panginoon. Paano, Pastor? Anong klaseng kaman ito? Look unto Jesus. Where is He? Nang umakyat po ang Panginoon, sinabi ng Lord na may siyang ibababa na kanyang banal na Espiritu Santo. At hindi lamang po dyan. Hallelujah! Nag-iwan din ang Panginoon, mga kapatid, ng kanyang mga salita upang malaman po natin ang buhay, ang kamatayan, at pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng sumasampalataya, mga kapatid, ay magkaroon ng tagumpay sa kanyang paglilingkod sapagkat hindi ito ang katapusan ng ating paglilingkod. Mayroon pang naghihintay na buhay na walang hanggan. Hallelujah! In the name of our Lord Jesus Christ. Jesus is coming very soon. Hallelujah! Kaya gusto mga kapatid ng Panginoon na maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng verse na ito, Pastor? Ano ba ang nais parating ng tema na ito, Pastor? Hallelujah! Mga kapatid, fixing our eyes on Jesus implies 3 things. Number 1, our focus. Number 2, the example of Jesus. And number 3 is our hope. Yan po mga kapatid, yan po dadalhin ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Glory to the living God. Mahalaga mga kapatid na malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng focus. Because the Bible said, let us fix our eyes on Jesus. You know, the word fix comes from the word, mga kapatid, from a Greek word that has the idea of concentrating your gaze. Dapat talaga nakatutok pa mga minamahal. Sapagkat ang isang tao na kapag nakakakita ng iba, nawawala po ang kanyang purpose sa kanyang buhay. Kung titignan natin, maraming mga tao mga kapatid ang nawawala doon sa direksyon dahil may iba pang tinitingnan. Ang gusto ng ating Panginoon na tumingin po tayo sa kanya namin ng diretsyo. Tingnan nyo kanina yung presentation, mga kapatid, nahila yung isa. Pero salamat doon sa nanatili, na kahit pagod na. Salamat din sa mga kapatid na ginagamit, sa mga pastors and workers, na nag-i-encourage, hallelujah, sa mga nanghihina upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. All of these plates are flipped upside down. Lahat po yan, nakataob yan. Tingnan po ninyo. Except one. Once you see that one, they will all be right side up. Nakaharap. Kasi, look. At magtanungan kayo. Kung yan ba ay nakataob? Habang nanitignan po ninyo, nag-iiba po siya. Yes? Nagbabago po ba? Ano sa tingin ninyo? Nakataot po ba? Sino po ang nakakita po nakataot? Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sino po yung walang nakita? Magulo. Sino po yung nakakita na nakaharap siya? Taas. Gulo. Optical illusion. Diyan natin makikita na paningin natin minsan ay pwedeng mangyari. Mga minamahal, sabi nyo sa nabasa ko, never lose focus, especially at critical moments. Sapagkat talaga dumarating sa punto ng isang mananampalataya na talagang hahainan ka ng kaaway ng Diyos, ng diablo, ng mundo, ng magagandang bagay para mawala ang ating paningin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung ano ang
At sino ang ating tinitingnan lagi doon sa Facebook, pansinin po natin. Yan ang ating susundan. Kaya nga, mayroon yung nakalagay sa Facebook ng followers. Kaya pag ang lagi mong sinusundan, pinafollow Bini, makikita mo, maging ang buhok mo, di ba? Ang suot mo, magagaya mo, may effect. Kung ano at sino ang tinitingnan mo sa buhay. You know, in biblical perspective, focus means look away from other things. Hallelujah. Kung ito ang gusto ng Panginoon na tingnan mo at sundin mo, sundin mo. Bakit kinakailangan mo tingnan ang mananampalataya nagkakasala? Bumabagsak. Kung yan ay makakapagbigay sa iyo ng kabigatan at makakapaghinat din ang buhay mo, bakit hindi mo tingnan si Jesus na bagamat naghilap pero nagtagumpay at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Kaya mabangitin na po natin, lumubog si Pedro. Nang siya po, nabanggit ni Pastor Ronnie kanina, nang siya po, mga kapatid, ay tawagin ng Panginoon o nang makita niya ang Panginoon na naglalakad sa tubig at sabi ni Pedro, Panginoon, gusto mong lumapit sa iyo. And Jesus said, Peter, come. Lumapit ka. Yes, si Peter po mga kapatid, nakalabas doon sa kanyang sinasakiyang bangka. Nakadakad siya ng ilang hakbang doon po sa tubig. Pero ang makita niya, ang sabi ng Bible, mga minamahal, yung alon, yung luz. Habang lumalapit siya kay Jesus, siya po ay lumubog. Sabi ng Bible in the book of Matthew 14:30-31, but when Peter saw the wind and the waves, he became afraid and began to sink. Ilulubog po talaga tayo ng problema pag nakatingin pala tayo sa problema. But praise be unto the Lord, the Bible said, he shouted, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught Peter. And Jesus said, your faith is small. Your faith is small. Why did you doubt? Pansinin po natin mga kapatid, yung paningin natin nakaka-epekto sa ating pananampalataya. Kaya anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ang tingnan natin ay ang Panginoon, Jesus Cristo. Huwag tayong tumingin sa problema, dahil ang problema ay pwede magpahina ng ating pananampalataya. Tingnan natin si Jesus, dahil siyang Diyos na magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating kabigatan sa buhay. Matthew 11:28 said, lumapit kayo sa aming lahat na nabibigitan na luma at kayo'y aking magpapahingay. Fixing our eyes on Jesus demands a continuous and sustained action. Dapat tuloy-tuloy. Siguro kung tatanungin ko lang ang sarili ko, pagod na rin po ba ako, pwede ko rin sabihin. Hallelujah. Pwede ko lang sabihin, Panginoon, pwede po bang magpahinga muna? Pero ang laki mga kapatid na impact sa akin ng presentation kanina, sapagkat hindi ko pala dapat. Sapagkat kung naghihina tayo, lumapit tayo kay Jesus at bibigyan niya tayo ng lakas. Hindi kita pag-ibigin. In that service, wala po mga kapatid resignation. Sapagkat tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Yes, wala pong nakakaalam kung ano ang nasa unahan natin. May mga plano tayo, pero lahat ng bagay mga kapatid, nasa kamay ng Diyos. Hallelujah, the times and seasons of life are in God's hands. Kaya dapat tingnan natin siya kung nasa Kanya po ang orasan. Huwag po tayong maghinawa mga kapatid. Alam ng Lord kung ano ang best para sa atin. King Solomon said in the book of Proverbs 19:21, many are the plans in man's heart, but the purpose of the Lord prevails. Sa journey po ng ating mga buhay, nakaka-experience tayo ng maraming testings. Ang iba, mabigat, ang iba, medyo magaan-gaan. Ano ba yan mga kapatid? Ang advice ng salita ng Diyos
Keep on going. Don't be tired of doing good. Focus on Jesus. Yung ating pong text, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang motivasyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po dyan, Christ is the author and the perfecter of our faith. Hindi si pastor, hindi ang kaibigan mo, hindi kung sino pangalan na kanyang sa mundo, but Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Number one, He laid the foundation for our faith by His death and resurrection. Mga kapatid, Jesus Christ made our salvation possible because of Him. Maliligtas po tayo. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang pinag-uusapan kasi natin dito ay hindi lamang po yung kaligtasan sa ating pisikal na buhay. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan espiritual. Someday, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa pagtulog ng trompeta, kung ikaw ay mananampalataya at nagbabasa ka ng Biblia, dapat alam ito that Jesus Christ, in a twinkling of an eye, with a shout of an archangel, hallelujah, the dead in Christ will rise first, and we who are alive and remain will be caught up in heaven to be with the Lord forever. Sa mga tinig, mga kapatid, ng mga arkanghel, with the archangels, mga kapatid, mayroon silang sound, mga minamahal, hallelujah, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Bible, tayong nananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, dahil nasa Kanya ang kaligtasan, mga minamahal, ay kukunin ng Panginoon upang tayo makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. At yung mga namatay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay bubuhayin ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang sabi ng Panginoon in the book of Thessalonians, mga kapatid. Siya po ang author and finisher of our faith, sabi ng Bible. And second, mga minamahal, He provided a perfect example to follow. Wala po akong nakitang magandang halimbawa, mga minamahal, upang makita ko ang sarili ko na pwede ko talagang sabihin siya ang perfect na example. Kahit sinong tao, mga minamahal, dito sa mundo na may inabot na, mga kapatid, na mataas, na kung baka naging successful, mataas na bagay dito sa mundo ito. Sila rin ay mayroong mga pagkukulang, mga kapatid. Sila rin ay mayroong kahinaan. Pero ang ating mahal ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, mga minamahal. Siya po ay tinukso. Pero hindi po siya, mga kapatid, nagkasala. Sapagkat ang kanyang pag-alay ng buhay ay perfecto upang tayong lahat ay magkaroon ng perfectong kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is our perfect example, mga kapatid. Kahit po siya tinukso, nagtagumpay siya. And in the Garden of Gethsemane, mga kapatid, nakita rin natin ang kanyang pagpapakumbaba at pagsunod bilang katawang tao, mga kapatid, doon sa will ng Ama, mga minamahal. A perfect example of submission. A perfect example of humility, mga kapatid. Hallelujah. Jesus Christ. Glory to the living God. And another thing, He gives us the faith. We need to finish the race. Kaya laging sinasabi kanina dito, mga minamahal, na nagre-represent ng ating Panginoong Jesucristo, manatili ka, tumingin ka sa akin. Magpatuloy ka, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, na magtagumpay tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. In Christ, we find everything we need. Always, mga kapatid. Kaya nga, ang kagandahan sa Panginoon, pag lagi tayo nakatingin sa Kanya, magmamature tayo, kukumplituhin ng Panginoon ang Kanyang sinimulan sa atin, dahil tapat ang Panginoon nang siya ay mangako. Di po ba? Sabi sa Philippians 1:6, He who began the good work in you will be faithful to complete it. Tatapusin niya. Hallelujah. The next point, mga kapatid, is His example. The Bible said in the book of Hebrews chapter 12, verse 2, praise be,
who, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame. Makikita natin dyan, mga kapatid, na talagang kahit naging kahihiyan ang kanyang kamatayan sa krus. Pero ang sabi niya, nagtagumpay siya at nakaupo siya sa trono ng Diyos. Kung mapapansin natin, mga kapatid, mayroon dalawang mahalagang words po dito na contrasting. Joy and cross. Hallelujah. These two words don't seem to go together. Magkahiwalay sila ng kaulukan. You know, the cross speaks of pain. The cross speaks of suffering, shame, ridicule, rejection, public humiliation. At naranasan yan ng Panginoon. At ang cross na tinatawag, mga kapatid, dito, o krus sa Tagalog, mga kapatid, it was the worst kind of torture. Nakareserve, mga kapatid, ang krus noon pag ikaw ipinako, mga kapatid, sa krus, worst ang nagawa mo, mga kapatid, na kasalanan. Kriminal ka! Masamang tao ka! Kung nakapako si Jesus sa krus, where is the joy? Nasaan ang kasiyahan mo? Hallelujah. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Bakit pinagsama pa yung krus at kasiyahan? Mga kapatid, pag tinitingnan ko yung movie ng Villa Dolorosa, The Passion of Christ, sabi ko, nasaan ang kasiyahan yan? Kinurunahan ng tinig ang Panginoon. Tinusok sa takiliran. Hallelujah. Kinampas. Pinagsasabihan ng masasama. Sinisipan, mga kapatid. Ipinako sa krus. Where is the joy? Mga kapatid, the answer is, there is no joy in death by crucifixion. This is true. But Jesus went to the cross and endured the pain and despised the shame, that we might obtain the joy of the everlasting life with Him. There is life after death with our Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Dito sa mundo, ang daming sakit at kalamdaman, ang daming napakaraming mga kapatid na frustration. Pero someday, pag nasa Panginoon na tayo, mga kapatid, lahat ng luha natin pupunasan niya ng Panginoon at papalitan ng kagalakan. Yan ang sabi ng Biblia. Mga kapatid, dito sa mensahe po na ito, mayroon pong dalawang principles na tinatawag na delayed gratification. Napakahalaga nito. Sabi ko, ito ay tama, Panginoon. The delayed gratification. Gratification means satisfaction. Dalawang principle. Number one, giving up the good to obtain the best. What does it mean, Pastor? Example ko. Pag gusto mo na maging healthy, di po ba, pag gusto mo na bumaba ang timbang mo, we give up food that we might lose weight. Masarap kumain. Dahil tigit, masarap ang naman. Di ba? Pero ginigip up natin yun. Sa mga estudyante na ginigip up kayo. Kung gusto nyo na magkaroon ng tagumpay sa final exams ninyo, ano yun? See? Hindi kayo natutulog hanggang alas 12 nag-aaral kayo sa bantala ng iba na walang pakialam. Humihigit na. Kami ni Banji, dahil gusto namin talaga na bago na nag-college sila Sean, ay magkaroon kami ng sariling bahay. Nagsakripisyo rin kami.
Dahil nagpipipil kami sa mas best, mas kailangan. Dahil gusto namin magkaroon ng bahay. Yung sakripisyo na yun, mga kapatid, ay nangangahulugan na mayroon kang intensyon na mas magkaroon ng mas mabuting bahay. One is forfeited that a higher one might be achieved. Palakpakan natin ng namin. Amen. Yun. Kaya nga, ang iba gusto ka agad kasiyahan. Hallelujah. Kahit na masamang ginagawa, okay lang yan. Sa ito mo lang. Apa naman ako. Oo, mamumuli ka kapatid. Mas maganda yung nagsasakripisyo ka dahil pagdating ng panig masaya ka. Amen. Pero ng aming yung mga nanay. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw. Ano man maging sitwasyon, ano man ang panahon, ikaw at ikaw pa rin. Hindi tayo papapalaan. Yes, hallelujah. May sakripisyo, mga kapatid. Now, the second principle, which is a higher level of delayed gratification, is, look at this. Enduring pain to receive a reward. Don't forget these two principles. It means pain endured. Sinisikap mo na magsakripisyo, mga kapatid, na tiisin ang sakit for the sake of the joy that comes when the goal is finally reached. Ang example ko dito, mga kapatid, si Job. Mabuting tao si Job. Pero sa lahat ko, na hindi gaano kilala si Job. Spiritual si Job, good father si Job, pero dinaanan po siya ng pagsubok, hindi dahil sa masamang tao siya, kundi that's the faith. Nawala ang kanyang, namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kabungayan, nagkaroon siya ng sakit, sugat sa buong katawan. Meron sanang natirang isang asawa, subalit, imbes na i-encourage si Job, halos itakwin pa siya. Job! Kung may Diyos ka, bakit ganyan ang kalagayan mo? Ikaw nagpapaka-Diyos, ay nagpapaka-maka-Diyos, amen? Ikaw na nagsasiling umikap na mapagtagumpayan. Hallelujah, mga pagsubok sa buhay, tapos mayroon kang mahal sa buhay, nagsasabi, totoo ba ang Diyos mo? Ang hirap. Pero Job did not give up. He endured the pain. He did not give up. At ano ang reward? Ang sabi ng Bible, dinoble ng Diyos ang nawala sa kanya. And this is why, mga kapatid, di po ba ang mga cancer patients endure the pain of chemotherapy? They take the potent chemicals into their body hoping that one day, the cancer will be gone. Yung mga young ladies na yun, na talagang nagsusumikap, mga kapatid, na sana bago ikasal, mayroon pa rin purity. Pumapasok po yan dyan, enduring din, endurance din po yun, mga kapatid. Tayo din po ay nagtitiis, di po ba may mga tawag ng pansamantalang kasiyahan sa mundo. Pero kung hindi yan mabuti, tayo nagtitiis dahil alam natin, mas may magandang layunin na bago pa ikasal, maganda, hallelujah, ang iyong pakiramdam sa napapakasawa. This is why parents leave their loved ones to work abroad, na kahit masakit sa kanya, mga kapatid, ang mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero may purpose siya dahil gusto niya makatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral, kahit masakit na mapawalay siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Endure, pain endured, I mean, for the sake of the joy that comes when the goal is finally reached. Kaya kung titingnan natin, mga minamahal, ito yung nakikita ko talagang nangyari sa Panginoong Kristo.
Nang sinabi ng Panginoon sa mga disciples, follow me. Nung sumunod, mga kapatid ng mga disipulo, then they saw Jesus Christ na to the cross. Kaya at sila Peter, nung nakita na ipapako ang Panginoon sa Kristo, umurong si Peter. Ano ang maganda dyan? Kaya may tinatawa ni Pedro ang Panginoon ng 3 beses. Ano ang maganda sa krus mo na yan? Pero yun po ay pinag-iisa ng ating mahal na Panginoong Kristo at hindi alam ni Peter kung anong klaseng biyaya o reward ang tatanggapin niya kung siya po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Kristo. Because after 3 days na siya po ay namatay, nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon at ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay tagumpay ni Pedro ng mga disipulo at lahat ng mananampalataya. The pain endured. Hallelujah. Nagtiis ang ating Panginoon. Sa ating mga mananampalataya, nagtitiis tayo kahit marami mga pagsubok. As a Christian, willing po ba tayong sumunod pa rin sa Panginoon kahit may mga pagsubok sa buhay, kahit may nararamdaman tayong pain na minsan mga kapatid, hallelujah, nakakapagpapatol sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Are you willing to obey the Lord Jesus Christ? Are you willing to follow Him? Amen. Hallelujah. No pain, no gain, no suffering, no glory, no cross, no crown, no tears, no joy. Paul said, press on toward the mark to win the prize. Press on! Hallelujah. Kaya napakalaga mga kapatid, ang ating pong walang pagtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Napakalaga. Dahil mayroong pag-asa. Hallelujah. Again, Paul said, press on toward the mark to win the prize. Philippians 3:14. May pag-asa po siya. Amen. This is the last point. At ang nangako ay tapat. Yes. Amen. Hebrews chapter 12, the last praise, and sat down at the right hand of the throne of God. Please listen carefully. When we speak of the right hand of God, sa lahat po na narito, na minsan, bakit nakaupo sa kanan ng Diyos? Ibig sabihin ba, Pastor, iba si Jesus doon sa Ama? When we speak of the right hand of God, we are not talking of a physical right hand. Dahil ang Diyos walang kanan kamay. Ang Diyos ay iisa. At ang Diyos po na ito ay nagkatawang tao. Amen. This God manifested in the flesh, in the name of our Lord Jesus Christ. The right hand or dexterous of God always denotes the power or authority of God. Pag sinabi natin the right hand of God, it means the power of God. And you know, Jesus Christ is the powerful God. Siya po mga kapatid, yung Diyos na nakikita ng lahat ng bagay, na nakikita sa ating lahat. Siya yung Diyos na umakyat sa langit at siya ang babalik. Pero bakit sinabi, Pastor, that Jesus sat down at the right hand of God? It means, mga kapatid, that the work of salvation was finished. Amen. Yes. Ito. In the Old Testament, mayroon po doon mga priest sa tabernacle ay na siyang may mga duties, may mga responsibilities, mga kapatid. At napansin ko sa pag-aaral ko doon sa tabernacle ng Panginoon in the Old Testament, mayroon po doon na altar, mayroong large basin for washing, may curtains, may table, may ark, may lampstand, and interestingly, there is no chair inside the tabernacle. There is no chair. Sapagkat ang tao, pag gusto lang magpahinga, ang tendency ay magpahinga. Hallelujah! Kaya kung titingnan natin mga kapatid, figuratively,
Jesus sat down because His work was finished. Everybody say amen. Nakapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa malakas na malakpak. Ano ang tinulos ngayon? Sa lahat ng nanonood ngayon, at sa lahat ng mga invited, tinapos ng ating Panginoon ang kaligtasan. Ang tawag po dyan, finished work of salvation. It means that the work of redemption is now complete. That if you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will be saved. Amen. Hallelujah! Yan ang gusto ng Panginoon na ipaunawa sa ating lahat, mga kapatid. Look unto Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Walang ibang makakapagligtas po sa ating mga buhay, kundi ang Panginoon sa Kristo lamang. He is the only way to win the race. Hallelujah! All we need to do is to keep our eyes on Jesus Christ. Hallelujah! Huwag po tayong tumingin sa ating kaliwa o sa kanan sapagkat maraming mga distractions dyan. Keep on running! Don't look back! Look unto Jesus sapagkat nandyan po ang buhay na walang hanggan. Again, the Bible said, fix your eyes on Jesus and run with all your might for the finish line, the everlasting life. Mga kapatid, yung everlasting life na ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kahit gaano ba kaganda ng buhay mo dito sa lupa, ikaw pa ang presidente, ikaw man ay senador o congressman, ikaw pa ang successful na isang negosyante na kapatid, napakayaman mo. Kung wala si Kristo sa buhay mo, ikaw na ang pinakakawawa sapagkat hindi mo makakamtan ang buhay na walang hanggan sapagkat ang kaligtasan lamang ay matatagpuan sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat nakita ko mga kapatid, dito sa lupa, syempre maganda ang meron, pero kung hindi ka kilala ng Panginoon at ang iyong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Subalit kahit ikaw ay hindi ka anong kilala, kahit ka mahirap ka mga kapatid, pag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, someday makikita mo ang masaganang pagpapala ng Diyos ay matatagpuan mo sapagkat sa langit mga kapatid, nandiyan ang tunay na tagumpay. Hallelujah. So when you feel like giving up, remember that in God's eyes, you are already a winner. Hallelujah. Promise ng ating Panginoon. Hallelujah. Because in Christ, there is victory. So, therefore, do not doubt Him. Everybody say amen. Amen. In Christ, there is peace. Therefore, trust Him. In Christ, there is life. Therefore, abide in Him. In Christ, there is blessing. Therefore, delight in Him. Amen. In Christ, there is life. Therefore, follow Him. In Christ, there is power. Therefore, wait on Him. In Christ, there is truth. And He is the truth. Therefore, learn from Him. In Christ, there is grace. Therefore, be humble before Him. In Christ, there is joy. There is joy. So rejoice in Him. Amen. In Christ, there is strength. Therefore, Praise lean God. on Him. Fix our eyes on Jesus. Because He is the author and the finisher of our faith. And in my conclusion, brothers and sisters, whatever you are facing, if you focus on the circumstances will overwhelm you. They will overpower you. They will swallow you up. But if you fix your eyes on Glory to Jesus, God. Hallelujah. He will empower you and give you success in the kingdom.